Paalala sa ating mga kababayan sa Palawan, Visayas, and Mindanao, iwasan po lumabas ng bahay as much as possible from 10 a.m. to 3 p.m. dahil ito yung time kung saan pinakamainit po ang mararamdaman ng ating katawan. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang araw. Base naman sa ating latest satellite animation, habang nagtatagpo ang dalawang weather systems na ito, yung amihan and easterlies, dito sa linya ito na tinatawag po natin na shear line, at ito yung nagdadala ng pag-ulan sa malaking bahagi po ng Central and Southern Luzon. Dahil po sa malakas pa rin po na amihan itong mga nagdaang araw, meron pa rin tayong medyo maalon na karagatan sa malaking baybayin po ng bansa, lalo na dito sa may Luzon at eastern side ng Visayas and Mindanao. Nasa isang palapag ng gusaling taas sa mga pag-alon, lalo na yung sa malalayong parte po ng karagatan, kaya mag-ingat yung ating mga small sea vessels, lalo na yung mga nangingisda. Habang banayad naman ang taas ng mga alon dito sa may Sulusi at bahagi po ng Moro Gulf sa may western side of Mindanao. Then for most parts of Mindanao naman po for today is partly cloudy skies. May chance rin po na kumukulimlim lalo na sa mga kabundukan dito sa may Davao region and some areas of Bukidnon, and then may chance rin po ng mga isolated rain showers or saglit lamang na pag-ulan. Sa ating mga kababayan naman po dito sa may Sulu and Tawi-Tawi area, may mga pag-ulan, then pagsapit po ng tanghali hanggang sa hapon, may mga chance rin po ng mga pag-ulan sa may eastern sides, itong Dinagat Islands, Surigao del Norte and Surigao del Sur, dulot po yan ng easterlies. Sa ating mga kababayan po, dito sa malaking bahagi po ng Visayas at sa Palawan, nananatiling maliit po ang tsansa ng mga pag-ulan sa malaking bahagi, at kung meron man, dito sa may parting Northern Samar and Eastern Samar. Dito naman po sa norte, meron pa ring epekto ng amihan. Asahan yung makulimlim pa rin na panahon dito sa may Cagayan Valley and some partly cloudy to cloudy skies dito sa may Cordillera region, at aasahan din po ang mahihinang ulan, habang sa Ilocos region at natitirang bahagi ng Central Luzon is bahagyang maulap at madalas maaraw. May tsansa lamang po ng mga saglit na pag-ambon. Asahan pa rin ang maulang panahon sa ilang bahagi po ng Luzon, kabilang na dyan ng Aurora, Quezon and Camarines Norte. Dulot po yan ng shear line o yung tagpuan po ng northeast monsoon plus easterlies. Asahan yung kalat-kalat na ulan and thunderstorms, mga light to moderate rains po ito, at posible pa rin magdulot ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Dito naman po sa Metro Manila, natitirang bahagi ng Calabarzon and Bicol region, plus malaking bahagi ng Mimaropa is partly cloudy to cloudy skies. Halos katulad pa rin po na weather conditions as yesterday. Mainit, lalo na po sa tanghali, and then may chance rin po ng mga pulupulong ulan, lalo na sa bahagi ng Bicol region. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. For the next 3 days sa Visayas, easterlies pa rin po ang magdadala ng mainit at malinsangang panahon sa susunod na 3 araw. Meron tayong bahagyang maulap at madalas maaraw, lalo na po sa may western portions of Visayas at sa bahagi po ng Negros Oriental and Cebu. Then may chance pa rin ng mga localized thunderstorms or pulupulong ulan na nagtatagal lamang po ng 1 hanggang 2 oras. Habang dito naman po sa Bicol, kabilang ang Legazpi City, maaraw na panahon ng iiral sa malaking bahagi ng Kabikulan. Then pagsapit ng Sabado at Linggo is bahagyang maulap na kalangitan na may tsansa ng saglit na pag-ulan. For the next 3 days, aasahan natin yung unti-unti pa rin paghina po ng northeast monsoon dito sa Luzon at iira lang easterlies dito sa may central and southern Luzon pagsapit po ng Linggo. So kung sa Metro Manila, for the next 3 days, halos magkakatulad pa rin po ng weather conditions na partly cloudy to cloudy skies at mababa pa rin po ang tsansa ng mga pag-ulan. Dito naman sa may Cordillera region, lalo na sa may eastern side, itong Apayao, Kalinga, Ifugao, and Mountain Province, may tsansa ng mga pulupulong ulan pagsapit po ng hapon, and then for morning hanggang tanghali is maaraw naman at may kalamigan pa rin po lalo na sa madaling araw.
At panghuli sa ating mga kababayan po, dito sa malaking bahagi ng Mindanao, ngayong kalagitnaan po ng Marso, magiging mainit pa rin at maalinsangan at mas iiral nga po maaraw na panahon, lalo na po sa may western sides, itong Zamboanga Peninsula and the mainland Bangsamoro region, dahil po yan sa easterlies. Yung actual temperature is 34 degrees Celsius, but yung heat index posibleng umabot sa 40 degrees. At ilang lugar pa na magiging mainit ay sa may Davao City, Jensan, and Cotabato City. At lagi po uminom ng tubig para po stay hydrated or maiwasan po yung mga heat stroke at saka heat exhaustion. At lagi po, kung hindi maiwasan talaga na lumabas ng bahay, ay magdala ng panangga sa init kagaya ng sombrero at payong. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!